Ito pa rin ang isang tanong, ang GMA News and Public Affairs Presidential Forum. Ang susunod na magtatanong, Arnold Clavio, ang susunod na sasagot, dating National Defense Secretary Gilbert Teodoro. Darito po ang aking isang tanong. Bawat naupo na Pangulo, talaga nakialam yung mga kamag-anak. Kamag-anak Incorporated at kung sino pang mga cronies. Pag kayo ba'y pinalad, ano ho ba magiging polisiya nyo na tinuturing pa naman kayong political son ni Danding Cojuangco? O proteksyonan nyo ba yung business interest niya o kaklaruhin nyo na po yung mga kaso niya at maibalik na ho yung benepisyong nakalaan sa mga coconut farmers? Magandang tanong yan, Arnold. Ngayon, ang kailangan maging batayan ko, ang saligang batas, ang Code of Professional Ethics ng pagiging abogado. Opo. Ako po ay naging abogado sa kaso ng aking tiyuhin. At nangangahulugan, sa aking pagkilos na opisyal, hindi ako pwedeng makialam sa anumang bagay na may kinalaman ang professional responsibility ko bilang abogado. Ngayon, sa mga kaso na yan, importante na ipakita sa publiko na isang bahid ng pakikialam wala ako. Kaya ang gagawin ko, sa kadahilanang, hindi ako pwedeng makialam sa professional ethics-wise dahil may conflict of interest na tinatawag at merong Anti-Graft and Corrupt Practices Act, ay ang pagtatalaga ng independyente na komite ng kilalang mga tao na walang bahid na humawak sa mga usapin hinggil sa coconut farmers na magsusupervise sa PCGG sa usaping ito. Pangalawa, hindi ako makikialam sa korte. Kung anuman ang kautusan ng ating kataas-taasang hukuman at nasandigang bayan, yan po ay papatupad natin. Importante po na magsilbing halimbawa na wala akong pinapanigan ng kahit sinong interes dito. At sa aking kilos politikal na ako'y gumawa ng mga sarili kong hakbangin, nagdesisyon ako ng mga sarili kong desisyon, hindi ko kinunsinte ang tangkang mga katiwalian sa aking departamento, bagamat siyempre malakas ang mga takot na baka may gumante. Ang mga kidnapper hindi ko pinagbigyan. Ito pa kayang huling pagsisilbi ko sa bayan na ako na ang nasa spotlight, na ako na ang huhusgahan. Ang tanging pinamana sa akin ng aking ama na pinaka-importante ay kanyang pangalan na walang bahid. Hindi ko sisirain yung pangalan ng ama ko. Maraming salamat po. Mula pa rin sa PCIJ, si Malu Mangaspo, may isang tanong din. Malu? Secretary Teodoro, ito po ang akong isang tanong. May talento at galing raw kayo pero nabarkada sa kampo ni Pangulong Arroyo. Ngayon, ang tanong ko po, bilang abogado at bar top notcher, hindi pa naman kayo nag-abogado kay Pangulong Arroyo. Marami hong mga usapin tungkol sa korupsyon o di pagsunod sa batas sa Statements of Assets and Liabilities ni Pangulong Arroyo o pagtanggi ng dahilan bakit yung mayaman siya ng husto. Pag kayo po'y naging Pangulo, tutuguisin nyo ba? Aktibong iimbestigahan at kakasuhan si Pangulong Arroyo. Alam niyo po, pag ang isang presidente ay makialam sa isang judicial proceeding na hindi dapat sa kanyang katungkulan na makialam at hindi hayaan ng mga institusyon ng hudikatura na husgahan ang isang kaso na patas-patas, hindi yan hustisya, Malu. Yan ay tinatawag na benggansa. Kasi ang pinakamalakas na poder ng kapangyarihan ng Pangulo hindi dapat makialam sa isang judicial proceeding. Dahil ang balanse ng hustisya, on the one hand, ang kailangan ipataw ang batas na pantay-pantay, na walang takot. On the other hand, ang proteksyon ng karapatan na nasa sakdal ay hindi balansyado pag mismong presidente ang nakialam. At oras na ginawa ng isang Pangulo yon, ang siglo ng benggansa hindi natitigil. Kailangan ng Pangulo hayaan lang na malayang tumakbo ang prosecutorial authorities, ang ombudsman at ang korte. At ang siguraduhin ng Pangulo, active suppression of the future. Merong mga proseso para dyan. At nang dapat lamang nagawin ng isang Pangulo, huwag siyang makialam ng hindi nararapat. Ang tanong magagaling po sa isang presidential ball. Tingnan po natin. Ano po ang gagawin nyo sa
dinastiya o political dynasties na 23 years na sa ating konstitusyon. Nasabi mo na, JC, maraming salamat sa katanungan. Nasabi mo na, nasa konstitusyon, ay sa akin naman, ang pinakamabisang paraan upang matigil ang isang dinastiya ay talunin ito sa libre, malaya, at patas na halalan. Kasi on the one hand, may value ang serbisyo ng isang tao na kinikilala natin, ang likas na galing ng isang tao. Iliban natin ang kanyang apelyido, ang kanyang pinagalingan. Pangalawa naman, may danger na dahil entrenched o rent-seeking ang isang pamilya, ito ang magsisilbing tanging paraan upang mahalal ang isang tao. May isang bagay na pwedeng gawin yan. Political party reform. Palakasin natin ang mga partido para matulungan ng partido financially at iba pa ang isang deserving na kandidato na pwedeng buwagin ang dinestiya. Salamat, Mike. Ang susunod pong tatanungin, sina Senador Manuel Villar at Konsehal JC De Los Reyes. Ito ang GMA News and Public Affairs Presidential Forum. Isang tanong! Sinabi nyo tungkol sa mga kapwa ninyong aspirants, if you can't even raise 1 billion pesos, why even run? Maliwanag po na ako maingat na sa bagay na yan, maski kailan hindi ko lalabagin ng batas dito.